Good morning po sa ating lahat. Pakibati po yung katabi natin na Blessed Sunday to you. Natry na po ba ninyong nakapagsalita o nakapag-comment ng masama sa iba? Lahat siguro tayo, no? Naranasan na yun. Yung nag-comment, nag-feedback, may nasabing masama. Madalas, mabilis tayong gumawa ng ganyan. O may konti, may comment kagad tayo. Nag-post, meron kagad tayong reaksyon. Nag-like ka, pero at the back of your like, mga masasamang comment, mga pangbabash, mga pang-ookray. Pero alam ninyo mga kapatid, na kapag tayo pala yung nagsalita ng masama sa ating kapwa, hindi sila yung nakikilala, kundi tayo. When we say bad words sa ibang tao, hindi sila yung nakikilala, kundi tayo. Kung ating babalikan ang ating unang pagbasa, sabi dito na makikilala mo ang isang tao at ang kanyang puso sa pamamagitan ng mga salitang kanyang binibigkas. And I think this is very true. Kung puro pananakit ang iyong salita, well, therefore, masasabi natin na yung taong yan ay masama. Maraming nangyayari sa kanyang puso, maraming mga bagay siguro na hindi kayang tanggapin, kaya binabaling sa iba yung masamang nararamdaman o pakiramdam sa sarili niya. Dahil nyo sa seminaryo, tinuturuan kami unang-una na dapat magkaroon ng may malalim na pag-unawa at pagkakilala sa sarili. Sabi sa akin ng counselor ko dati, naalala ko, na kasi kapag di natin kilala ang ating mga sarili, madalas yung naproproject natin sa ibang tao, yung mga bagay na ayaw natin sa ating mga sarili. Kaya nga pansin ninyo, kapag tayo na i-feedback, kapag tayo na masasaktan sa salita ng ibang tao, binabaling naman natin sa ibang tao, dinadivert natin, gumagawa tayo ng issue kasi may mga bagay na ayaw nating tanggapin tungkol sa ating sarili na nanggagaling sa ibang tao. Kaya nga sa ating ebanghelyo, sinasabi dito, napaka-importante na alasin mo muna yung dahilan o yung sarili mong puwing bago mo matulungan yung ibang tao. And this implies, my dear friends, na dapat meron tayong may malalim na pagkaunawa sa ating sarili. Ano yung mga kahinaan ko, ano yung mga kalakasan ko, and at the same time, dapat meron din tayong pagyakap sa sarili natin, even the things that are not good. Yung kaya mong tanggapin, hindi lang yung mga magaganda at mabubuti tungkol sa iyo, kundi pati yung mga kahinaan mo. Yung mga bagay na ayaw mong pansinin ng iba, yung mga pagkukulang mo, yung pagiging makasalanan mo. And most of the time, ito yung mga pinagtatakpan natin. That's why we utter bad words, we say hurting words sa ibang tao dahil ayaw nating makita nila yung mga kahinaan natin. Pero sinasabi sa ating ebanghelyo, the first step to really help your brother or sister para akayin sila sa kanilang buhay ay kailangan mo munang makita yung sarili mo, tanggapin yung sarili mo, at tanggalin yung puwing mo para matulungan sila. And I know it's really hard to do that. Ang hirap magpakumbaba para sabihin na ako rin ay may kamalian. Ang hirap sabihin sa iba na ako rin merong puwing, merong muta kagaya mo. Ang hirap magpakumbaba para sabihin na ako rin may pinagdaraanan kagaya mo. Because when we have this kind of disposition, we will go away from that mentality na magiging self-righteous para sa ibang tao tulad ng mga Pariseyo, Saduseyo, mga Eskriba. They were so self-righteous to the point na nakikita lang nila ay yung mga mali at mga puwing ng kanilang kapwa. O mali yan, madumi yan, hindi dapat ganyan. O, when we act like that, tama naman, we are protecting ourselves, pero hindi yung tunay na sarili natin yung nakikita ng ibang tao. So my dear friends, ang una natin, the first challenge for all of us, ay kailangan natin kilalanin yung sarili natin. At ang pagnanais nating makilala yung sarili natin, ay yung pagiging bukas din natin sa mga sinasabi ng ating mga kapwa. Because there are always blind spots. May mga bagay talaga tayo na hindi natin makikita sa ating sarili lamang, kundi manggagaling din yon sa ibang tao na magsasabi sa atin na, oh, may mali ka.
o parang hindi ito tama. Because when we immediately shift into our guarding selves, guarding disposition, na sarado, hindi bukas sa feedback ng iba, then hindi talaga natin mapapalalim yung pag-unawa natin sa ating mga sarili. And when we close our doors from corrections, hindi rin tayo makatulong sa ating kapwa. Rather, magiging judgmental pa tayo. Kasi nga, ida-divert natin yung issue sa ating sarili sa ibang tao. And so my dear friends, it is very important na dapat kilala mo yung sarili mo. Bukas ka sa sinasabi ng ibang tao para mas maging mabuti. Pangalawa, yakapin mo na ikaw rin mismo, kagaya ng iba, kagaya ng mga nakikita mo, meron ka rin pagkukulang sa sarili mo at sa ibang tao. And when we have this kind of understanding, ako, mabuti ako, pero may kainahan ako, kagaya mo, kagaya niya. So kung sila yung magkakamali, hindi agad tayong mangja-judge. Kapag meron silang pagkukulang, hindi agad-agad tayong manghuhusga. But rather, sabihin natin, kagaya niya, ako rin ganito. And so, we will approach that person, we will go to that person sa paraan na alam natin na may kasamang pagmamahal talaga. Hindi panghuhusga, kundi galing mismo sa totoong concern at totoong pagmamahal. So when we see ourselves kagaya ng iba, magkakaroon ng empathy, magkakaroon ng pakiramdam, magkakaroon ng concern para sa kanila. Kasi kung ating babalikan, kung anong nangyayari sa ating sa panlabas, kung anong ating mga binibigkas, sumasalamin yun sa kung ano yung nilalaman ng ating mga puso. So kung self-righteous kang tao, ang lahat ng lalabas sa bunganga mo ay pangongorek lang sa ibang tao. Pero kung ang puso yan ay may pagmamahal, concern na yan, gagawa ka ng paraan o ikokorek mo yung ibang tao sa paraan na hindi sila masasaktan. Lalapitan mo sila na walang panghuhusga. Itatama mo sila na mararamdaman nilang totoo at walang kasamang ibang intensyon. My dear friends, when we are aware sa ating puso, nilalaman ng ating puso at sa ating sarili, hindi agad tayo magsasalita sa ating kapwa. And we know that sometimes we are too judgmental. Nakita mo lang sa post, nang judge ka na. Nakita mo lang yung itsura, meron ka ng impresyon. May narinig ka lang, meron ka ng sariling picture ng iba. Hindi dapat ganun. Kasi nga, kapag nag-comment ka, kapag nagsalita ka, hindi mo sinasalamin kung sino sila. Ang sinasalamin mo kung sino ka at kung ano ang laman ng puso mo. At ang panguli, my dear friends, mayroong pag-unawa sa sarili, pagtanggap sa sarili, at ang panguli, ang pinaka-the best na kailangan nating gawin para itama yung ibang tao at gabayan yung ibang tao, hindi mga salita, kundi ang sariling pagbabago. Because we will only be believable if other people see us also change. Kapag nakita nila na tayo kaya nating magbago, hindi na natin kailangan ng salita para bigkasin pa, para sabihin din sa ibang tao na kailangan nilang magbago. Mas kapani-paniwala ang isang tao kapag pinapakita niya mismo na kaya niyang magbago. Kahit ulit-ulitin mo everyday yung paalala na yan, yung mga bagay na sinasambit mo sa iyong pamilya, anak, kapitbahay, katrabaho, kung ikaw mismo ay walang pagbabago sa sarili mo, believe me, hindi sila magbabago. Hindi sila maniniwala sa tunay na pagbabago. And that's why siguro, yun yung the best na instrumento natin para mapaniwala ang ibang tao at para magabayan sila. Kapag tayo pinakita natin na kaya nating magbago,
na kaya nating baguhin yung buhay natin alang-alang sa Diyos at para sa ibang tao. So next time na meron kang makita, meron kang mabasa, meron kang i-judge kaagad, wag muna. Try mo muna yung sarili mo. Ako rin ba ay kagaya niya? Ako rin ba ay merong kahinaan katulad niya? Ako rin ba ay may kasalanan kagaya niya? Pero kung ang motibasyon mo pa rin ay pagtulong at paggabay, alam mo na ang the best sa sandata mo ay yung sariling buhay mo at pagbabago. My dear friends, lagi nating tatandaan na ang taong may mababaw na pagkakilala at pagtanggap sa sarili niya, ang laging nakikita ay yung mali ng kanyang kapwa. Pero ang taong may malalim na pag-unawa at tanggap ang sarili niya at kayang yakapin ng pagbabago, sila yung tumutulong na mayroong kasamang puso. My dear friends, we always judge the people around us. We immediately jump into conclusions. Pero sinasabi ni Jesus, wait muna, magnilay ka muna, tignan mo muna yung sarili mo, baka may puwing ka rin kagaya nila. At kung gusto mo talagang tulungan sila, tanggalin mo muna yung puwing mo na makita mo clearly yung sitwasyon, na makita mo sila na may kasamang pagmamahal at concern. And that, sabi natin dito, ang taong bulag, hindi kayang akayin ang kapwa bulag. So there must be someone who sees clearly everything bago niya magabayan ang kanyang kapwa. And we will start it by removing the splinter o yung muta natin, kainan natin, dumi natin sa